Hello mga miko, magagwapo-gwapa. Makinig. Salamat Panginoon. At syempre sa aking Holy Spirit. Nandito ako sa ngayon? Sa Juan. Sa Juan ako ngayon, Juan 1. Babasahin ko sa inyo para marinig ninyo at sana makinig kayo. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. At walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw. Nag-react yung Holy Spirit ko dito. Dito sa mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nag-react siya dyan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nangangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumatanggap at nananalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan ni sapitan ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Nanuwaan nyo yun? Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita, at siya'y naninirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at karapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpapatotoo si Juan tungkol sa kanya, at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko, ng aking sabihin ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipinanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob. Sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Kailanman walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Amen po. Naliwanagan na ba kayo dito? Binigay ito sa ito. Ang Diyos ang ilaw. Nakasulat nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, kasi nga totoo ang ilaw. Nagliliwanag talaga sa kadiliman. Malinaw naman, nakasugot-sugot yun. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nangangalang Juan. Si Juan, tinugo noon. Parang katulad ko rin, ganun. Kaya nalalaman natin ang mga katotohanan. Dahil sa patotoo niya, hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo. Diba? Naparito siya upang magpatotoo.
Binigay din sa akin yung mga nakasulat dito para totoo si Jesucristo, anak ng Diyos Ama. Oh, 'di ba? Nasa sa kanya na lahat. Ginawa niya ang mundo. Ginawa na tayong lahat. Nilikha ng hindi pa sa pamamagitan niya. Oh. At walang anumang nilikha ng hindi pa sa malinaw ba yun? Nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Oh. Mula sa kanya ang buhay. Oh, 'di ba? Ang linaw-linaw na kasulat yan. Magpatotoo tungkol sa ilaw. Oh, ito na. Nasa sanlibutan ang salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya makikilala ng sanlibutan. O, hindi nga, talagang hindi kilala ng mga tao ang sanlibutan. Sa sanlibutan kasi nga, mga bulag tayong lahat bulag. Bulag sa katotohanan. Bulag sa hindi nalilinawan ng husto dapat malinaw. Malilinawan tayong lahat para yung kailangan talaga tong may paliwanag. Ngunit ang lahat ng tumanggap ng nananalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. O, pinagkalooban. Binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. O, diba? Ang linaw naman dyan, no? Yung hindi tumanggap, hindi tayo wala tayong karapatan. Wala tayong karapatan na maging anak ng Diyos dahil hindi natin tinanggap Kung tinanggap natin, magninining din tayo katulad ng iba. Katulad ng tumanggap. O, di ba? Kung tatanggapin natin, nasa sa inyo pa rin yan. May kalayaan tayong para pumili. Ayun, nag-react tuloy ng Holy Spirit. Kung may kalayaan tayo para pumili, nag-react tuloy siya doon. Totoo naman, binigyan niya tayo ng kalayaan, di ba? At nasa sa atin ang pagpili. Kung kailan tayo namulat sa tama't mali, doon tayo mag-umpisa. Kung hindi naman, ang sanlibutan ang ating sinamba. Ang sanlibutan talaga ang sinamba natin. Hindi ang tunay na katotohanan. Hindi ang ilaw. Diba? Naging tao ang salita at siya'y naninirahan sa piling natin. Diba? Naninirahan siya sa atin Pag tinanggap siya, pag tinanggap natin, tapos sabihin natin ang lahat ng katotohanan, yung ilaw, yung katotohanan, di ba? Di mag-iilaw nga. Dahil yun ang katotohanan At nasa sa atin, di ba? Nasa sa atin, bawat isa sa atin. Kaya nga tinubos tayo doon sa kanyang dugo, sa kanyang anak na si Jesucristo Jesus. Tinubos niya tayong lahat. Nakakatakot. Pag hindi tayo natubos, mapupunta tayo sa pangalawang kamatayan. Yung sa nagliliyab na apoy at may kasamang asupre. Diba? Yun. Yun. Ay, nag-react yung Holy Spirit. No? Parang siya na yung kinausap ko talaga. Nag-react siya. Totoo naman, diba? Yun yung pangalawang kamatayan. Yung unang kamatayan, yung tayong lahat, yung tinubos tayo diba? Yun yung una, tinubos tayo doon lahat. Tapos ang pangalawa, at hindi ka talaga sumunod, at hindi mo tinanggap ang Panginoon, ay doon ka malulugmok sa nagliliyab na apoy na may asupre. Diba? Yun yung pangalawang kamatayan. Nagpatotoo si Juan. Asa na ba ako? Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Siya kasi ang bugtong na anak at siya ang ating tagapagturo, siya ang ating tagapagligtas. Lahat-lahat na sa kanya na kasi ipinamana sa kanya ang lahat, 'di ba? Kay Jesucristo Jesus. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko.
ng aking sabihin ang darating na kasunod ko'y higit sa akin. O, di ba? Si Jesus, sinuko lang niya